Ang San Miguel Beermen at ang Phoenix Fuel Masters ay ang dalawang teams na nagpupursu o sinusubukang makuha yung susunod na draft pick ng Blackwater. Hindi dito sa darating na PBA draft na 2027 kung hindi yung 2028. Yan daw yung gustong kunin na draft pick ng San Miguel at ng Phoenix. Pareho daw nila nakikita na baka medyo mag-struggle kasi itong Blackwater bossing. At yan ang dahilan kung ba't gusto nila makuha yung draft pick at sa tingin nila baka maging mataas ang posisyon nito at magagamit talaga nila para makakuha ng mga bagong players. Bali long term na ang tinitignan daw ng San Miguel, no? Kung napapansin niyo yung laro ni Junmar Fajardo medyo bumabagal na maski yung paggalaw niya dahil siyempre tumatanda na rin si Junmar, 37 years old na yan at nangangailangan actually yan ng surgery. Hindi lang niya magawa dahil gusto niya siyempre na maglaro para dito sa San Miguel. So sa ngayon mukhang yan ang nagiging nating plano ng San Miguel na magdagdag ng mga panibagong mga players dito. At yung pagkuha ng draft pick ng Blackwater ang isa sa mga solusyon na nakikita nila. Yung mga hindi sasali sa susunod sa darating na draft na ngayon, itong darating na draft, sigurado mag-a-apply yan next season. So yan ang inaabangan daw ngayon ng San Miguel Beermen. Ang Phoenix Fuel Masters ganoon din daw ang tinitignan nila. Plus, alam natin na itong Phoenix ay isa rin dito sa mga teams na gustong makuha si Dals Panopio. So, itong San Miguel at Phoenix pareho nag-aagawan dito sa draft pick ng Blackwater. At understandable naman yan dahil ngayon ito raw Blackwater, no? Kung pagbabasihan natin yung information ng mga insiders, ay mukhang interesado na rin daw na makipag-trade sa iba't ibang mga teams. Kahit na hindi lang MVP group. Maski na itong SMC at yung mga independent teams willing na rin makipag-usap itong Blackwater, basta't kinakailangan daw na maging maganda yung offer sa kanila. At yan naman daw yung pinaplano ngayon ng San Miguel. Kaya hindi na ako magugulat kung ito talaga ay isa doon sa mga mangyayari. Ang Meralco Bolts naman ngayon ay parang natutulad na dito sa TNT na sobrang dami ng mga injuries. Itong si CJ Cancino ay hindi pa rin nakapaglalaro at ang alam natin maski na si Raymond Almasana at si Jason Brickman. So itong si Coach Nenad Vucinic at Luigi Trillo ay pinag-aaralan ng mabuti kung ano ang pwedeng magawa dito sa kanilang roster. Itong Meralco ngayon medyo nag-i-struggle. In fairness, okay naman yung laro na kanilang import na si Hester. Yun nga lang yung injuries talaga ang dumadali dito sa Meralco at sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit ngayon ay naghahanap sila ng mga panibago na mga option para dito sa kanilang roster. Kung sakasakali naman itong Meralco Bolts sa tingin ko, magagawa nila ito ng paraan. Basta makipag-trade sila. Si Alain Maliksi at si Aaron Black kabilang doon sa mga players daw na posibleng pakawalan na nitong Meralco Bolts. Pero ang magiging question dyan ay kung ano ang magiging trade value nila pagdating sa tingin ng ibang mga kuponan. Kasi yung posisyon ni Aaron Black at ni Alain Maliksi very common na yan dito sa PBA. Plus veterano na rin to si Maliksi, no? At marami ng ibang players available na naglalaro ng posisyon niya. Kaya yan ngayon yung isa sa mga bagay na pinag-aaralan daw mabuti nitong management ng Meralco. Alam natin na ito si Aaron Black, maraming teams na nagkaka-interest dyan, particular na ang Rain or Shine. Dahil ang Rain or Shine ngayon naghahanap ng mga point guards na po pwedeng maibigay dito sa kanilang roster. Kung sa bagay, ito namang Rain or Shine Elasto Painters, alam na pag nakuha nila si Aaron Black, baka ready na silang pakawalan din itong si Andre Karakot. Kaya nga si Coach Yeng Giao, kahit na busy siya dito sa sitwasyon kay Cliff Hodge, ay alam natin na nagfo-focus din yan sa pagkuha ng mga bagong point guards dito sa kanilang roster para naman maituloy na yung kanilang sabihin nating magandang sitwasyon at magandang pagpapalakas ng kanilang lineup. Dahil yan naman talagang hinahanap ngayon nitong si Coach Yeng Giao at pati na rin itong Meralco Boss dahil nga doon sa mga players nila na hindi nakakalaro.